Nagliliwanag ang sword na si Iarot, at namamangha naman dito si Sua, at sa isip-isip nito na ang espada ay nagmumula sa isang liwanag na mas makinang at maganda kaysa sa anumang hiyas sa mundo. At ang mabangis, duguan, demonyong enerhiya na iyon ay nagniningning. At nagtataka ito at napapatanong ito kung ano yun. Lumabas si Iarot sa sword, at si Iarot ang sword demon. Pasugad na ang Jiangshi kay Iarot, at sinasabi ni Iarot na nagiging mabaho ang hangin. At may tumapak na mahinang hayop, tinaas ni Iarot ang kanyang sword, at tinutok nito sa kalaban nito, at napatingin ito ng matalim, at nagpakawala ito ng Supreme Sword. Sa isang atake, nakuha nito na mapatamba ang Warden. Sa isip-isip ni Greed na ito ang pinakamalakas na swordsman ng impyerno, na lumaban sa isang great demon sa pantay na katayuan, sa kabila ng pagiging isang mababang ipinanganak na demonyo na walang mana. Kahit na may napakaraming pisikal na kakayahan, hindi ito isang bagay na basta-basta maiiwasan. Ibang level ang kanyang sword technique, bumangon ulit ang Jiangshi, at patuloy pa din ito inaatake ni Iarot. Nilabas ni Greed ang kanyang great sword, at nakangiting sinasabi nito na gayunpaman, siya ang baalang tumapas nito. Rune of Darkness, nakabound na item, epekto, kapalit ng pagtaas ng istatistika ng kapangyarihan ng demonyo, tumataas ang enerhiya ng demonyo. Sa normal na pag-atake at pag-atake ng kasanayan, ang Dark Attribute Attack Power ay tumataas ng 20%. Natatanging passive effect, kapag pinatay ng user ang mga pinangalanang klase ng demonyo, halimaw, o fiend, maa-absorb nila ang kanilang mga natatanging katangian. Kapangyarihan ni Tiramet, sa sandaling bumaba ang iyong HP sa 10%, maaari kang mag-heal ng hanggang 30% na HP kaagad. Cooldown, 12 oras. Kapangyarihan ni Latina, lumilikha ng kasanayan, maaari ka bang maging hari ng mga patay? Sa isip-isip ni Greed na nakuha niya itong Rune of Darkness matapos talunin si Talos, ang ahente ng dakilang demonyong Amorak, ang unang lingkod ng Yatan. Dahil siya ang ahente ng unang tagapaglingkod, sinabi ni Bram na mas malakas pa siya kaysa sa kanya ngayon. Ang isang rune ay isang napakabihirang bagay na hindi niya malalaman kung hindi dahil kay Bram. Kaya ang pagkakaiba sa pagitan ng sun level na mga individual ay tinutukoy ng kung sino ang may mas mahusay na rune. Gayunpaman, walang sino man ang mayroon na maihahambing sa kanya, na sumisipsip ng kapangyarihan ng isang dakilang demonyo. Special, 32nd Great Demon Belial Power, ang reyna ng kadiliman na sumisindak sa mundo. Sinunog ng reyna ng apoy ang mundo, ang reyna ng kasinungalingan ay sumire sa mundo. Biglang na lang napatingin si Iarot sa kinaroroonan ni Greed. Sa isip-isip ni Greed na ito ang matinding kapangyarihan ng isang Hell Lord, na itinuturing na espesyal kahit sa mga rune. Sinasabi ni Greed na ito ang Rune of Darkness Unleashed. Ito ang Belial Power, sinasabi ng system na ang iyong katawan ay nakakaramdam ng isang malaking pasanin. Nawalan ka ng 35% ng iyong pinakamataas na HP, naapektuhan ka ng isang status ailment weakened. You have resisted, ang iyong HP ay mas mababa sa 10% na nagpapagana sa Tiramet's power. Napagaling mo ang 30% ng iyong HP, nawala sa iyo ang higit sa 70% ng iyong pinakamataas na HP. Ang epekto ng title ng First King ay isinaaktibo, nakakuha ka ng hadlang na katumbas ng halaga ng HP na nawala sa iyo sa nakaraang minuto. Habang aktibo ang hadlang, ang iyong kakayahang umangkop sa lupain ay tataas ng 100%, habang ang bilis ng paggalaw at depensa ay tataas ng 10%. Sinasabi ni Noe na matutulog na siya, sa isip-isip ni Greed na ito ang bunga ng pagpapanatili sa 40% ng kanyang HP, sa lahat ng mayroon siya at ang kapangyarihan ng Tiramet. Nagpapasalamat siya dito, nagawa niyang i-activate ang kapangyarihan ng First King at ang Belial Power ng sabay-sabay. Nanlaki na lang ang mga mata ni Sua at hindi na lang nakapagsalita. Authority of Fire Passive Skill Fire Queen, hindi bumababa ang stamina. Ang Health Regeneration Speed ay tumaas ng 300%, ang Fire Resistant ay tumaas ng 100%. Maaaring gumamit ng Flames of Hell at Flames of Hell Path ng Reyna. Authority of Darkness Passive Skill Dark Queen, hindi ka makakalaban ng mga demonyo. Ang Mana Regeneration Speed ay tumaas ng 300%, ang Dark Resistance ay tumaas ng 100%. Maaaring gumamit ng Queen's Provocation at Path of Darkness. Ang autoridad ng kasinungalingan ay maaaring gumamit ng Queen's Distortion. Dahil tao ka,
magagamit mo lang ang isa sa tatlong awtoridad ni Belial na Darkness, Fire, o Lies. Sa isip-isip ni Grid na sinubukan niya ang kapangyarihang ito hanggat maaari, pagkatapos niyang talunin si Belial. Tinutulungan siya ng awtoridad ng kadiliman sa magic casting, at nagbibigay ng mga kakayahan sa debuff kasama ng stealth. Ang awtoridad ng kasinungalingan ay nangangailangan ng napakabilis na oras ng reaksyon, at napakahirap na kontrol. Ang dalawang awtoridad na ito ay hindi magiging epektibo laban sa bagay na yon. Ang mga ito ay napakatibay, na ang mga blades ay hindi gumagana sa kanila. Sa makatuwid, ang awtoridad ng apoy, na nagbibigay ng mga paputok na nakakasakit na istatistika, ang sagot. Sinasabi ng system na ang pinili mo ay ang authority ng apoy. Para sa 2 minuto na kapangyarihan ng Belial ay naaktibo, ang passive skill na Fire Queen, ay na-apply. Maaari mo na ngayong gamitin ang Queen's Flames of Hell at Queen's Flames of Hell Path. Ang Queen's Flames of Hell ay nagdulot ng kritikal na pinsala sa target na may matinding apoy. Ang mga antas ng pinsala ay may antas ng intelligence stat at ang pinakamataas na HP ng target. Consumed resource, 70% ng maximum mana, cooldown, 10 minuto. Queen's Flames of Hell Path para sa tagal ng kasanayan, ang iyong katawan ay nababalot ng apoy na nagdudulot ng maliit na paso. Bilang karagdagan, ang mga pisikal na pag-atake at kasanayan ay humaharap sa karagdagang pinsala sa sunog. Ang pinsala sa sunog ay katumbas ng lakas ng gumagamit at mga intelligence stats. Consumed resource, 250 HP at 60 mana bawat segundo ng pag-activate. Cooldown, 5 segundo. Sumisigaw at umatake na si Grid at pinakawalan na nito ang Queen's Flames of Hell Path. Isang napakalaking halaga ng mana ang nagastos ng sabay-sabay. Naapektuhan ka ng status ailment, mana rampage, you have resisted. Tumama na ito sa Black Demon Jiangshi, at tumalsik ito sa malayo sa pagkakatama. At sumabog ito ng malakas, at nag-apoy, napapatanong si Grid kung patay na ba siya. Bumangon pa ito, at galit na hinampes ang lupa. Napapamura at sinasabi ni Grid na dapat siguro hindi niya na dapat sinabi yun. Papaatake ulit si Grid at ginamit nito ang Blacksmith Rage, at Pagma-Sword Dance. Sinasabi ng system na nakatama ka ng critical, ang epekto ng title ng Death in One Shot, ay na-activate na. Nakakuha ka ng dagdag na 30% ng critical na pinsala. Ang pag-atake ng kahinaan ay naisa-aktibo, nagkakaroon ka na ngayon ng karagdagang pinsala. Ang epekto ng title ng Death in One Shot ay naisa-aktibo. Ang pag-atake ng kahinaan ay naisa-aktibo, sunod-sunod ang mga pop-up ng system na nagsasabi na nakatama ka ng critical. Hindi naman namamalaya ni Grid na mabilis na nakapag-counter-attack ang Black Demon Jiangshi, at tinamaan ito, at sa isip-isip nito na napaka-persistent nito. Ibubuhos niya ang lahat ng kanyang mga kakayahan maliban sa mga may mahabang cooldown. Kailangan niya na tapusin ang laban na ito, bago matapos ang tagal ng Belial power. Biglang sumigaw ng sobrang lakas ang Black Demon Jiangshi. Sinasabi ni Grid na basang-basa ang maskara niya sa dugo niya. Evil Spirit's Bloody Tears, kapag ang maskara ay ganap na naging pulang-pula, ang lakas ng pag-atake ng nagsusuot ay tumataas ng 50% sa loob ng 5 segundo. Nagpakawala na ng atake si Grid at ginamit nito ang Bisect. Sinasabi ng system na natalo mo ang Chief Warden of the Lava Prison, nakuha mo ang 1,722,500,991 experience, tumaas ang level mo, tapos na ang duration ng Belial power, sinasabi ni Grid na sa wakas natalo niya na ito, sinasabi ng system na nakuha mo ang recipe ng Iron Jiangshi, recipe for Iron Jiangshi. Rank, Unique, Type, Skillbook, Usage Condition, Daoist, Necromancer. Nakangiting sinasabi ni Grid na mapapalakas nito ang kanilang kapangyarihang militar. Kailangan niyang maghanap ng Necromancer, biglang na lang dumaan si Sua sa harap ni Grid at sumisigaw ito at tinatawag ang kanyang ama. Nagulat naman dito si Grid, at napantanto nito na oras na pala sa pagbitay. Napalingon nito at may nakita itong isang apoy, at napapatanong ito kung anong klaseng apoy iyon. Sinasabi ni Sam Daso na kumapit agad ito kahit nilagpasan lang nila at hindi man lang lalabas. Napapamura at sinasabi nito na huwag na niyang sayangin ang oras. Han Sokbong, huwag niya nang isipin na tumakas dahil lang wala ng Jiangshi. May sumisigaw at sinasabi nito na huminto sila, may biglang sumabog sa likod ni Sam Daso, at napalingon siya dito, at nagtataka.
Si Greed pala ang nagpapahinto sa kanila, at may saksak itong isang Jiangshi, at sinasabi nito na nawala na siya ng interes sa buhay ng mga tao, dahil matagal niya nang kinakalaban ang Jiangshi. Ang ibig sabihin nito ay hindi niya kailangang mamatay para kalabanin siya. Naiintindihan niya ba? Hindi naman makapaniwala si Sam Daso na isang dayuhan lang ang nanalo laban sa Black Demon Jiangshi, ang sikreto ng Cho. Naglalaho na ang Great Sword ni Greed, at sa isip-isip nito na naubos niya na ang durability ng failure. Dinuro ni Sam Daso si Greed at tinatanong nito kung sino siya. Sumagot naman si Greed na siya ang Overgeared King. May nagsasalita at sinasabi nito na nakaramdam siya ng panginginig ng boses mula sa Lava Prison. Talagang may kahangahangang kakayahan si Han Sokbong na manalo sa mga tao. Napapaisip siya kung may dumating na taga-Pangaea para iligtas siya. Na dapat ang dahilan kung bakit naglakas loob silang gumawa ng kaguluhan sa kabila ng presensya nila dito ng Young Buns. At batid ng isa na walang magsasaka sa cars, at kahit Pangaea, ang maaaring manalo laban sa Black Demo Jiangshi. Ang 10 espada ng hari ng Cho ay maaaring magkaroon ng pagkakataon. Napapaisip at sinasabi ng babae na dapat ganun na yun. Ayaw ng hari ng Cho na mapatay si Han Sokbong dahil magkaibigan sila bago ang koronasyon. May nakahiga at nakikinig ito, at patuloy pa din nagsasalita ang babae at sinasabi nito na mukhang sinuportahan ng hari ang pagbitay. Ngunit kinukwenta ba niya na hanggat ligtas na naipuslit si Han Sokbong, wala silang batayan para idiin ang isyu? At tinatanong nito kung kailangan niya bang i-check? Sinasabi ng lalaki na huwag, sabi ni Garam na panatilihin niya ang kanyang dignidad. At batid pa ng isa na tama, sabi ni Garam na tumahimik. Bumangon na ang kaninang nakahiga at sinasabi nito na kakaiba ito. Ang hari ng Cho ay hindi ganyan makipagsapalaran, at batid ng isa na baka mali ang haka-haka niya this time. Sinasabi ng isa na isara niya ang kanyang bibig, anong gagawin niya kung magsimula ng ngumiti si Garam? Ito pala si Garam, at sinasabi nito na aalis na siya. Kung talagang nakatakas si Han Sokbong, at nandoon ang hari ng Cho, ipapaalam niya sa kanya. Ipaparealize niya sa kanya yun, ang pagkilos ng paggawa ng mga desisyon ay maaari lamang gawin sa pamamagitan ng sanksyon ng Young Buns. Nagulat naman dito si Sam Daso na isa siyang Overgeared King. At pati si Sua nagulat sa nalaman niya, at sinasabi nito na ngayong nabanggit niya ito. Naalala ni Sua ang sinabi ni Greed na nandito siya upang iligtas siya at ang kanyang ama bilang hari. Napaubo si Greed at sinasabi nito na hindi niya pa ba sinabi sa kanya? Siya si Greed, bilang hari ng Overgeared Kingdom na matatagpuan sa kanlurang kontinente. Pumunta siya dito para makipag-alyansa sa Pangaea. Sumisigaw at sinasabi ni Sam Daso na Overgeared Kingdom. Hari, hindi ba siya natatakot sa heaven? Walang sino man ang malayang maglakbay sa pagitan ng silangang kontinente at kanlurang kontinente. Ang hamak na ito ay dapat na isang barbaro mula sa mga gilid ng silangang kontinente, isa na hindi naglilingkod sa Juan. Dinuro nito si Han Sokbong at tinawag, at sinasabi nito na ang lakas ng loob niya na gumawa ng masamang balak, at sa pagtataksil ng barbaro na ito, pagkatapos kumilos ng isang noble. Sinasabi ni Greed na napakawalang alam niya, siya ang barbaro dito. Malinaw na nagmula siya sa kanlurang kontinente, at mayroon siyang paraan upang makabalik. Sa isip-isip ni Sam Daso na sa pagitan ng silangang kontinente at kanlurang kontinente ay matatagpuan ang hindi madadaanan na Red Sea, at naniniwala siya na walang sino man ang tatawid sa pagitan ng dalawang kontinente sa buong buhay niya. Ngunit ang paglalakbay sa pagitan ng silangan at kanluran ay posible. Kung totoo yan, ang taong ito ay isang kalamidad na nakatakdang magdala ng kaguluhan. Sinasabi ni Sam Daso na kailangan niya i-report ito sa Young Buns. Hindi pa tapos magsalita si Sam Daso at bigla na lang ito sinapak ni Greed, at sinasabi nito na ngayon na. Baka may nakarinig ng kaguluhang ito, kaya umalis na sila dito. Nakaakyat na sila Greed sa taas ng Lava Prison, at sa isip-isip nito na hindi lumalabas ang window ng tagumpay sa pagsagip. Kailangan ba nilang umalis sa silangang kontinente? Sinasabi ni Greed na simulan na nila na kumilos ng mabilis. Kailangan na nila makipagkita sa kanyang grupo, at umalis na sila dito sa Pangaea sa lalong madaling panahon. Sinasabi ni Han Sokbong na Lord Greed, ang tanging hiling niya ay para sa kapakanan ng kanyang benefactor, at si Sua na hindi na magdusa ng anumang hindi makatarungang kapalaran. Tatanggapin niya ang parusang nararapat sa kanya, kahit na ito ay isang walang kahihiyang kahilingan, mangyaring alagaan ang kanyang anak na babae.
Sinasabi ni Greed na ano ang sinasabi niya, walang paraan na karapat-dapat siya sa parusang kamatayan. Sinasabi ni Suwa na ang 4 na bansa sa silangang kontinente ay naglilingkod sa Divine Realm, na ang Huan. At dahil hindi niya sinagot ang tanong ng isang mamamayan ng Huan, na isang Yangbans, karapat-dapat siya mamatay. Upang maging mas tumpak, hindi niya ito magagawa, matapos makita ang Red Phoenix Bow, na ibinalik at ginawa ni Lord Greed. Nagsimulang tanungin ng mga Yangban kung nasaan siya. Pero dahil parang hangin siya na wala sa kanila, hindi nakasagot ang kanyang ama. At yung mga ayaw sa kanyang ama gaya ni Sam Daso, ginamit ito bilang pagkakataon para i-frame up siya. Na sinasabing alam ng kanyang ama ang kanyang kinaroroonan, ngunit nagkunwari siya na alam nila kung nasaan siya. Napakuyong ng kamao si Greed at sa isip-isip nito na hinahanap siya ng mga Yangban dahil sa Red Phoenix Bow. Hindi niya alam kung anong nangyayari dito, pero, at sinasabi nito na hindi makatuwirang ipapatay ang isang tao dahil lang sa hindi nila mahanap ang isang tao. Hindi niya kayang iwan ang kanyang mga tao sa isang katawa-tawang bansa. Hindi naman alam ni Suwa kung ano nangyayari at tinawag na lang nito si Greed. Pero tumalikod lang si Greed at sinasabi nito na Terra na. Hinawakan ni Suwa ang kamay ng kanyang ama at sinasabi nito na ama, hindi siya aalis na wala siya. Lumipat sila sa ligtas na lugar at ipagpatuloy ang usapan. Sinasabi ni Han Sokbong na hindi niya kaya, Suwa, Lord Greed. Pakiusap, kailangan niyang tumakas, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng mga Yangban. Mayabang na sinasabi ni Greed na hindi niya siya nakitang lumaban kanina, nakapatay na siya ng Great Demon. Bigla na lang lumabas si Bram at sumisigaw ito at sinasabi nito na Greed, umatras siya. Sinasabi ni Greed na ano bang nangyayari sa kanya Bram? Bakit kailangan niyang paikutan ang ulo niya ng ganyan? Tinatawag ni Suwa si Greed, at sumisigaw ito, may taong nakaupo, at nagsisigarilyo ito, at sinasabi nito na totoo ang resulta. Parang hindi dahil sa hari ng Cho ang gulo na ito, sinasabi ni Bram na hindi niya ito kakayanin. Bilasan niya, at ipag-amit niya ang kanyang katawan sa kanya. Sinasabi ni Greed na siya ang nasa prosesyon na nakita niya sa Pangaea. Sa isip-isip ni Garam na hindi niya maramdaman ang isang kaunting paggalang, sa isang Yangban sa kanyang mga mata, ang ugali ni Han Sokbong ay parang hindi gaanong takot sa Yangban, at mas parang pag-aalala sa taong yun, at itong bango ng kahinaan, nakangiting sinasabi ni Garam na siya ang bisita ng Pangaea, na nagpapaalala sa kanya kay pagmasa maikling sandali, sinasabi ng system na napasuko ka na, you have resisted, sinasabi ni Garam na siya nga, ang muling lumikha ng Red Phoenix Bow.